Grabe. Pasado 6:00 na. Napakadilim na ng paligid. Ay naku, mabuti na lang talaga. Nagdala tayo ng maliit na flashlight. Inasahan ko na kasi to, Alvin. Posible ngang abutan tayo ng dilim galing sa pier. Sigurado ka ba bang tama tong nilalakad natin, Ate Danica? Ay, hindi na nga eh. Mga 6 na taon na rin kasi mula nang huli tayong nagpunta rito. 12 taong gulang pa lang ako noon at 10 taon ka naman. Malabo nang naaalala ko sa lugar na to. Tapos mukhang malaki na rin ang pinagbago. Kung ganyan, delikadong maligaw tayo rito. Bakit pa kasi hindi tayo sinalubong ni Tia Rowena sa pier eh? Baka marami lang siyang ginagawa. Gawin na lang natin ang makakaya natin para matunton ang bahay niya. Tayo na nga itong makikituloy sa kanya eh. Huwag na natin siyang masyadong abalahin. Ingat ka, Ate. Medyo pababa konti ang daan ha. Oo. Mukhang lumang palayan yata to. Abandonado. Marami na ng mga damot. Ligaw na halaman oh. Teka sandali, Alvin. Bakit? May problema ba, Ate Danica? Hindi ko masabi. Pero bigla na lang akong kinabahan. Bakit ka naman kakabahan? Hindi ko nga alam. Subukan mo makiramdam sa paligid. Baka mapansin mo rin ang nararamdaman ko. Totoo nga. Parang may kakaiba rito eh. Iba talaga yung lamig ng hangin tsaka pakiramdam ko. Yung nagmamatsyag sa atin, Ate. Subukan mong ilawan ang paligid gamit yung flashlight. Teka po. Ito na, Ate. Parang wala naman akong nakikitang mali sa paligid. Doon, Alvin. Sa banda ron. Sa sanga ng isang puno. Ilang metro mula sa labas ng lumang palayan. Saan po ba? Doon ba? Diyos ko. Anong uri ng nilalang yun? Kung kayo ba yan o tao? Ba't ang pula ng mga mata? Napakasama na talaga ng pakiramdam ko rito. Halika na. Tumuloy na tayo sa bahay ni Tia Rowena. Totoo ang mga aswang. Kami mismo ng kapatid ko ay minsan nang nahulog sa kanilang mga kamay at muntik na ring masakripisyo ang aming mga buhay. Ang kakaiba lang siguro sa karanasan namin, masyadong mapanlin lang ang isa sa mga aswang na nanggulo sa buhay namin. Kaya naman masasabi kong hindi talaga tayo dapat basta nagtitiwala kahit pang sa mga taong malalapit sa atin. Hindi kasi natin alam kung sino sa kanila ang may tinatagong malagim na balak. Ako nga po pala si Danica. Dito nakatira sa General Trias, Cavite ngayon. Subalit itong ikikwento ko ay nangyari sa probinsya ng Mindoro noong pang early 2000. 19 years old pa po ako noon at 17 naman ang kapatid kong si Alvin. Binagyo kami sa Bicol noon. Nasalanta ang maliit na sakahan namin. Namatay si Papa. Kami na lang ni Alvin ang naiwan sa buhay. Wala kaming alam na mapuntahan maliban sa kapatid ni Mama na si Tia Rowena. Kaya naman agad kaming sumulat sa kanya. Sinabi naming luluwas nga kami papunta sa kanyang bukid sa Mindoro. Ginamit namin ang natitira sa mga naipon ni Tatay pampamasahe. Hindi namin alam, isa palang maling hakbang ang napagpasyahan namin. Mabuti naman at natuntun nyo tong bahay ko. Natandaan ko lang po kasi na malapit to sa ilog, Chang. Kaya tinumbok na lang namin yung ilog. Tapos doon na po namin hinanap ang bahay nyo. Pero bakit po ba hindi nyo kami sinundo sa terminal? Marami akong ginagawa. Isa pa, kayo tong may kailangan sa akin. Kayo pa bang mang-aabala? Chang, o siya, bilisan nyo nang kumain dyan. Hugasan ninyo yung mga pinagkainan ninyo pagkatapos. Ayoko maging makalat tong bahay. Kayo na lang din ang maglinis ng bakanting kwarto na tutuluyan ninyo. Pagkatapos, magpahinga na kayo agad. Maaga kayong gumising bukas. Ano pong gagawin natin bukas, Chang? Siyempre, maghahanap buhay. Alangan naman palamunin ko lang kayo ng libre rito. Di pwede yon. Ayoko sa mga batugan at mga taong walang silbi.
Sige po, matutulog na ako. Kayo nang bahala dyan. Ba't kaya ganun si Tia Rowena ate? Parang napakasungit naman niya. Ay, di ko nga rin alam eh. Ibang-iba sana kilala kong Tia Rowena. Dati naman magiliw siya sa atin. Napakabuting tao rin at palakaibigan. Ewan ko ba't naging ganito na siya ngayon. Mukhang hindi magiging madali ang buhay natin dito. Yun nga rin ang kutob ko eh. Hayaan mo, mag-iipon lang tayo. Tapos, luluwas siguro tayo ng Maynila. Medyo malaking halaga nga lang ang kakailanganin natin. Pamasahe, tapos panggastos habang naghahanap ng trabaho. Yan ay kung hindi talaga natin makasundo si Tia Rowena. Magtiwala ka lang ate. Kakayanin natin to. Tsaka dalawa naman tayo eh. Tutulungan kita makaipon. Tsaka sabay tayo maghanap ng magandang buhay. Yun naman pala eh. O sige na, kain ka na dyan. Pagkatapos naming kumain noon ay si Alvin ang naghugas ng pinggan. Ako naman ang naglinis ng tutuluyan naming kwarto. Sa unang palapag lang po yun ng 2 andanas na bahay. Doon sa may bandang likod. Kailangan pang lumabas ng backdoor para marating yung silid. Bodega kasi yun na pinagamit lang sa amin ni Tia Rowena. Ayos lang naman sa amin ang tumuloy doon kasi komportable naman nang matapos ng linisin. Kinaumagahan ay maaga nga kaming bumangon. Bago mag-alas 5, dapat gising na kayo. Kayo ang magluluto, maglalaba, at maglilinis ng bahay. Kayo rin ang mag-aasikaso sa bakuran. Ayoko sa mahahabang damo. Bahala kayo kung anong almusal ang lulutuin ninyo para sa inyo. Basta ang sa akin, sariwang gulay at prutas lang. Hugasan ninyo lang ng maigi bago ihain. Ayokong kumakain ng may kahit anong nakahalong pampalasa. Naiintindihan po namin, Tia Rowena. Pasado alas 8 naman ng umaga ay hinahatid na ng mga mangingisda rito ang kanilang mga huli. Kayo rin ang maglalako ng mga hito. Kito? Oo, yun kasi ang marami rito. Tsaka, yun ang mura. Yun lang ang kayang bilhin ng mga basurang taga-baryo. Grabe naman kayo tiyang. Basura talaga? Mga walang pera, isang kahig, isang tuka. Tapos ang lalakas maglasing at magsugal. Anong tawag mo dyan? Mga basura, mga patapon. Kayo naman po, Chang. Ano ho bang pinagkakaabalahan ninyo? May negosyo ako sa bayan at sa mga karatig baryo. Hindi nyo na yun kailangang malaman. Basta, ituunin nyo lang ang pansin sa mga ibinilin ko sa inyo. Bilang kapalit, libre ang pagkain at tulugan ninyo. May konting sahod din kayo. Nagkakasundo ba tayo? Opo, Chang. Sir Jupiter, naging mahirap para sa amin ni Alvin ang mga unang araw ng pagtira namin doon. Hindi kasi namin inakalang gagawin pala kaming mga kasambahay at trabahador ni Tia Rowena. Malayo sa pagiging mga pamangkin ang turing niya sa amin. Gayunpaman ay tiniis na lang namin ang lahat hanggang sa sumapit ang mahigit 2 linggo ng pagtuloy namin doon. Palabog na ang araw. May 3 pang natitirang hito sa timba oh. Hapon na rin kasi nakapaghatid ang mga mangingisda eh. Ayos na rin kasi nakapaglaba tayo kaninang umaga. Pag uwi, hapunan na lang ang iisipin natin. May labahin pa ako ron pero konti na lang. Pero ubos ang lakas ko sa araw na to. Naglaba, tapos naglako ng isda. Ay, pasensya ka na ha, Alvin. Hindi ko lang talaga naisip na ganitong sasapitin nating buhay dito. Ate, wala kang kasalanan doon. Hindi naman natin ginusto to eh. Di ko lang talaga maiwasang manghinayang. Sana pala, yung pinampamasahin natin papunta rito, pinanggastos na lang natin pa Maynila. Huwag na natin isipin yung mga sana na ganyan ate. Hindi rin naman tayo sigurado sa magiging buhay natin kung dumiretso tayo sa Maynila. Basta, ito
Tuon na lang natin ang pansin sa kinakaharap natin ngayon. Ayos ba yan? Kung sa bagay, may punto ka. Ano yun? May problema, Alvin? Parang may sumusunod yata sa atin ate. Kasi may narinig akong kaluskos mula sa kung saan eh. Kaluskos? Meron nga. San ba kasi? Ate, doon! Diyos ko, anong klaseng nilalang yan? Napalingon ako sa itinuro ni Alvin. Sa sanga ng isang malaki-laki ring puno ay may natanaw kaming isang kakaibang nilalang. Hindi namin masabi kung tao ba yun o unggoy. Tao ang hubog ng katawan at tindig, pero balot ng itim na balahibo. Matatalim din ang kanyang mga kuko at ngipin, tapos namumula ang mga mata. Nakatitig po ang nilalang na yun sa amin, partikular sa akin. Kaya naman hindi na kami ng dalawang isip ni Alvin. Agad kaming kumaripas papunta sa bahay ni Tia Rowena. Bilisan mo, Alvin! Hinahabol niya tayo! Maaabutan niya tayo! Konti na lang. Konti na lang. Makakapasok na tayo sa bahay. Ate! Akin yung timba! Eto! Noong nasa may bakuran na sana kami ng bahay, bigla akong natisod. Nabuhos ko yung timba na may laman pang mga hito. Tumilapon ang mga iyon sa lupa. Ate! Hayaan mo na yan! Pumasok na tayo! Bilisan mo! Nandiyan na siya eh! Oo! Andiyan na! Hindi ko na nga inabalang pulutin ang timba at ang mga hito. Dali-dali na akong tumayo at nagpatuloy sa pagtakbo. Mabilis kaming pumasok sa pinto ng sala at kinandado namin yun. Agad din namin sinaradong maigi ang lahat ng mga pinto at bintana sa buong bahay. Ate! Nasara ko ng mga bintana sa taas. Ang bintana sa kwarto ni Tia Rowena, nasara mo rin? Hindi! Nakalak yung pinto eh. Pero mukhang hindi naman niya binubuksan ang bintana niya ron. May kumakatok. Sino kaya yan? Siguradong hindi si Tia Rowena yan. Walang nambubulyo sa labas eh. Pagbubuksan pa natin. Sisilipin ko muna. Sumilip nga po ako. Una ay sa may siwang ng pinto. Pagkatapos ay sa may katabing bintana naman, subalit wala akong nakitang kahit sino. Ang napansin ko lang ay may mga bakas ng paa sa may bakuran. Natapakan ng kung sino ang mga hitong nalaglag sa lupa. Nadurog ang katawan ng isa sa mga isda at kumalat ang dugo at laman loob. May nakita ka ate? Walang tao. Pero silipin mo yung mga nahulog na hito. Patikin nga ako. Anak ng hito. Anong nangyari dyan? Sino tumapak dyan? Huwag nating bubuksan ang pinto kapag may kumatok ulit. Baka yung halimaw yan. Lintik. Ano bang kailangan niya sa atin? Ba't niya tayo sinusundan? Mukhang tumakbo siya papuntang likod bahay. Ano kaya talagang binabalak ng halimaw na yan? Sa likod naman siya kumakatok ngayon. Ate, kinikilabutan na ako. Huwag kang matakot, Alvin. Hanggat andito tayo sa loob, di niya tayo masasaktan. Teka, sandali. Uy, ano binabalak mo? Susubukan ko siyang sindakin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako lalabas ng bahay. Dinig namin ang pagkatok ng kung sino sa likurang pinto. Kabado man ay pumunta ako ng kusina at kumuha ng napakatalas na itak. Pagkatapos ay tumayo ako sa likod ng pinto. Sino ka? Katok ka ng katok! Sabihin mo kung sino ka! Ayaw niya talaga magsalita ate. Sino ka sabi? Ano bang problema mo? Ba't ayaw mo magsalita? Hindi po talaga tumutugon ang kumakatok. Sa halip ay huminto lang ito. Narinig naming may mga yabag sa likod bahay. Naglalakad o may ginagawang kung ano.
pero hindi pa rin namin binuksan ang pinto. Ni hindi namin sinilip kung ano na ang nangyayari roon. Ilang minuto pa tuluyan na ring tumahimik ang paligid. Teka, mukhang wala na yata siya sa labas ate. Huwag pa rin tayong pakampante. Baka naghahanap lang ng tiyempo yan para makapasok. Ayan na naman yung mga bato. Sarap naman siya ngayon. Mga punyeta kayo! Ano bang pinaggagawa ninyong mga inotel kayo? Bakit nyo kinakandado tong bahay? At ano tong nagkalat dito sa bakuran? Si Tia Rowena, andyan na. Patay tayo dito. Pareho mang kabado ay binuksan namin ni Alvin ang harapang pinto at walang ano-ano ay agad akong sinampal ng tiyahin namin. Chang, pasensya na. Ito po Tiyang magpapaliwanag po kami. Hinabol po kasi kami ng kung anong halimaw kanina. Naubos yung timba dahil doon. Tapos, kinandado namin ang bahay. Kasi baka makapasok yung halimaw Pakinggan mo nga yung sarili mo! Tanga! Magpapalusot na nga lang kayo! Ganyang kalokohan pa! Chang, hindi po kami. Pulutin nyo yan at yung basurang yan ang gawin ninyong hapunan ngayong gabi! Yang, makalig naman ho kayo sa amin. Kilos na! Mga bisit! Wala kaming nagawa kundi ang sundin na lang ang sinasabi ni Tia Rowena. Pinulot namin ang mga hito pati na yung nadurog, tapos yun ang sinabawan namin para sa hapunan. Sa buong gabing yun ay pinuno kami ng sermon ng tiyahin namin. Pinaulanan niya kami ng masasakit na mga salita at insulto. Sinabi pa niyang hindi kami kakain ng buong araw kinabukasan. Hindi ka rin makatulog ate. Oo. Palala ng palala kalagayan natin dito. Yan na ang plano natin. Isang buwan lang tayo rito. Kapag nakuha na natin yung sinasabing bayad ni Tia Rowena, sibat na tayo agad. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Mahihirapan nga lang tayo kasi siguradong kukulangin yung pera. Isa pang tanong. Kung babayaran nga ba niya tayo? Hindi na nga tayo papakainin bukas Pambayad daw sa mga nasayang na hito. Yan nga rin ang inaalala ko. Pero, basta, bahala na. Ang sigurado lang, hindi na tayo dapat magtagal sa lugar na to. Oo, sanay tayo sa mabibigat na mga gawain. Kahit puyatan pa nga yan Pero hindi tayo sanay na gawing basura ang pagkatao natin. Dinaan na lang namin ni Alvin sa tulog ang sama ng loob. Nang sumunod na araw ay maaga pa rin kaming gumising para hindi lalong magalit sa amin si Tia Rowena. Naglinis kami at hinanda namin ang almusal niya. Gaya nga ng kanyang sinabi, hindi niya kami pinakain. Kaya naman lumabas na lang kami ulit ni Alvin para ituloy ang natitira sa mga labahin. Doon kami sa may ilog na malapit lang sa bahay. Mabilis akong matatapos rito. Konti lang naman ang labahin ko Sana lang. Maagang makapaghatid ang mga mangingisda. Para hindi na tayo gabihin sa daan. Mahirap na baka makasalubong na naman natin yung impaktong yun. Teka, bakit kulang to? Ha? Anong kulang? Yung mga pang-ilalim na lalaban ko dapat. Kulang ng isa. Baka naman nandyan lang yun. Isan mo ba kasi nilagay? Wala talaga Andito lang naman dapat yun. Doon ko lang din naman iniwan tong lagayan ng mga labahin sa likod bahay. Teka sandali, hahanapin ko. Baka nalaglag lang sa kung saan. Ay nako, tulungan na kita maghanap ate. Para naman mapabilis tayo. Ano bang kulay nun? Sky blue. Siguro naman andito lang yun. Kainis naman Konti na nga lang pang ilalim ko Mawawalan pa ng isa. Sinundan namin ni Alvin ang daan sa pagitan ng bahay at ng ilog, pero wala talaga roon ang pangilalim ko. Sa halip ay iba
ang nakita namin. Mga bakas ng paa. Katulad to nung tumapak sa hito kahapon ah. Siguro, napadaan din dito banda yung kumakatok sa bahay kagabi ate. Hindi magandang kutob ko. Sundan natin yung mga bakas. Sundan, pero bakit? Hindi ko alam. Basta kinukutuban talaga ako. Halika na. Sinundan nga po namin ang mga bakas na yon, Sir Jupiter. Kita naming sumot yun sa may halamanan ilang metro mula sa bahay. Sinundan pa namin ang sinundan hanggang sa may makita kaming kulay asul na nakabalandra sa lupa sa paanan ng isang puno. Pang ilalim ko to ah. Paano to napunta rito? At bakit? Nakakadiri. Merong... Minamanyak ka ng kung sino ate. hayop. Sino namang gagawa ng ganitong kababuyan dito sa baryong to? Nakakadiri. Nakakadiri talaga. Halos masuka ako sa nakita, Sir Jupiter. Pasensya na po sa ilalarawan ko pero kailangan ko pa kasing isama ito sa kwento. Malaki po kasi ang kinalaman nito sa lagim na dinanas namin ni Alvin. Yung pangilalim ko po kasi ay balot na balot ng likido ng pagkalalaki. Alam ko po yun dahil hindi naman ako birhen nung mga panahong yun, subalit may kakaiba po roon sa likido na yun. Una ay basang-basa pa yun nang makita namin. Nakapagtataka kasi dapat naman ay mabilis yun matuyo. Ikalawa, may kahalo po yung itim-itim. Ano nang gagawin natin ate? Sasabihin ba natin to kay Tia Rowena? Wag na. Lalo lang iinit ang ulo nun. Wala namang pakialam sa atin yun eh. Halika na, balikan na lang natin yung labahin natin. Baka dumating na yung mga mangingisda. Tinapos namin ni Alvin ang mga gawain nung umagang yun. Nang makapaghatid na ang mga mangingisda ay agad na rin kaming naglako. Inis naman oh. Inaalat na naman tayo. Marami pa itong natitira sa benta natin eh. Ay naku, masesermonan na naman tayo nito. Subukan siguro natin sa ibang daan, Alvin. Doon palabas ng baryo. Baka sakali may bumili. Papapalira tayo ng gusto sa bahay nun. Pero wala eh. Mukhang yun na lang ang pagpipilian natin. Ay, sige na nga, tara na. Lumakad kami ni Alvin papuntang labas ng baryo. Nakabenta nga kami sa mga nadaanan naming bahay roon. Pero may natitira pa ring 2 hito sa timba. Kaya naman ipinagpatuloy pa namin ang pagtahak sa daang yon hanggang sa natanaw na namin ang lumang palayan. Ang parehong palayan na dadaanan namin noong gabing dumating kami. Ano kaya talagang meron sa lumang palayan na yan? Tingin pa lang kinakabahan na ako eh. Siguro dahil mukha na talaga yung abandonado. Matataas na nga ang mga damo. Kung hindi titingnang maigi, hindi mo na malalamang palayan yan eh. Lumihis ba tayo ate? Pwede naman. Pero, teka, may kubo pala ron oh. Tapos may tao sa bakuran. Lapitan natin? Sige, baka gustong bumili ng hito. Mula sa may gilid ay maingat kaming bumaba ni Alvin papunta sa lumang palayan. Tanghali po noon kaya tanaw na namin ang paligid. Hindi na yun halatang palayan kasi hindi na mamasa-masa ang lupa. Medyo mataas na rin ang mga halaman at damo sa kabuuan nito. Sa bandang gitnang pilapil naman ay may isang maliit na kubo. At sa bakuran ng kubong yon ay may isang binatang naghahasa ng itak. Magandang tanghali po, kuya. Magandang tanghali rin sa inyo. May kailangan kayo sa akin? Ano? Nagbebenta ho kasi kami ng hito. Baka lang po gusto nyong bumili. May 2 pa ritong natitira.
Hindi umimik ang lalaki. Bagkus ay ipinako lang nito ang mga mata sa akin. Nagsalubong kanyang mga kilay at bahagya rin siyang napailing. Kinabahan po ako noon, Sir Jupiter. Pakiramdam ko kasi ay may nakita siyang kung anong mali sa akin. Kaya naman napalunok ako ng laway bago nagsalita ulit. Kuya, bibili ho kayo? Oo. Oo, bibili ako. Ulam na rin kasi yan eh. Kunin ko na yan dalawa para may pangapunan pa ako. Yun! Maraming salamat po kuya. Ubos na yung paninda namin ngayong araw. Nako, walang anuman. Tanong ko nga lang pala, bago lang ba kayo rito? Ngayon ko lang kayo napansin dito sa baryo eh. Opo kuya, mga pamangkin kami ni Tia Rowena. Pamangkin kayo ni Manang Rowena? Hindi maganda to. May problema po ba kay Tia Rowena kuya? Wala naman. Hindi ko kasi alam na may pamangkin pala siya. Noong sandaling yun ay lalo po akong kinutuban sa kaharap naming lalaki. Saglit kasing kumunot ang noo niya nang mabanggit kong pamangkin kami ni Tia Rowena. Bagamat napakabilis lang noon, agad din niyang napakalma ang kanyang mukha. Oo nga pala, nagtanghalian na ba kayo? Halatang pagod na kayo eh. Hindi pa kami kumakain simula pa kanina kuya. Napagalitan kasi kami ni Tiang. Kaya yun. Uy Alvin, ano ba? Di mo naman kailangan ipagkalat ang problema natin. Mamaya makarating pa kay Tia Rowena yan. Ay, pasensya na ate ha. Nako, huwag kayong mag-alala. Hindi ko ipagsasabi ang narinig ko. Ganito na lang. Iihawin ko to mga hito tapos sabayin niyo akong kumain. Okay ba yon? Nakakahiya naman sa'yo kuya. Binili mo to sa amin eh. Tapos papakainin mo lang din kami. Hindi problema yon. Maliit na bagay. Sige na. Matagal na rin akong walang nakakasabay kumain eh. Tinitigan ko ang mga mata ng lalaki, Sir Jupiter. Mukha naman siyang mabait. Nakiramdam ako. Wala na rin yung kakaiba kong kutob sa kanya. Kaya naman pumayag na ako. Agad nga niyang hinanda ang mga isda. Ako naman ang nagsaing ng kanin. Noong naisalang ko ng kaldero ay lumapit na ako doon sa lalaki. Naroroon na rin si Alvin. Ano nga palang mga pangalan ninyong dalawa? Danica. Ako po si Danica kuya. Ito namang kapatid ko, si Alvin. Naku, wag ka na magkuya sa akin, Danica. Mukhang magkaedad lang naman tayo eh. 20 anyos pa lang ako. 19 pa lang si ate Danica kuya. Ibig sabihin, pwede kayo. Sira ulo. Biro lang. Ate talaga oh. Ay, syempre hindi pa rin magandang biro yun, Alvin. Babae si ate mo eh. Tsaka ako nga pala si Milan. Habang nag-iihaw at noong kumakain na ay nagkwentuhan pa kaming tatlo. Nakwento namin kung saan kami galing ni Alvin at kung bakit kami nandoon. Nalaman naman namin na kamamatay lang pala ng lolo ni Milan noong nagdaang 1 taon. Natanong ko rin siya kung bakit napabayaan na ang lumang palayang iyon. Subalit hindi siya sumagot. Kaya ginalang ko na lang yun at hindi na ako nag-usisa. Paano Milan? Alis na kami. Marami pa kaming gagawin sa bahay eh. Baka magalit si Chang kapag dumating siya ng di tapos sa mga yun. Sige, pero mag-iingat kayo ha. Kapag kailangan ninyo ng tulong o kahit makakausap man lang, puntahan nyo lang ako. Saan namin yan kuya ha? Iayos na rin yun. Para naman may tropa kami dito. Oo nga pala, may bibigay ako sa inyo. Kukunin ko lang sa loob. Pumasok ang binata sa kanyang kubo. Paglabas nito ay may bitbit na itong isang maliit na supot. May laman yung itim na kung anong butil-butil o pulbo. Ito, kunin nyo. Ano to? Itim na asin. Mabisang pamproteksyon laban sa mga masasamang elemento. Naniniwala ka sa mga ganyan kuya? Oo, ang totoo niyan, albularyo ang lolo digoy ko. At may naituro rin siya sa akin konting kaalaman.
Albularyo ang lolo mo? Nang mabanggit ni Milan ang tungkol sa pagiging albularyo ng kanyang lolo ay agad bumalik sa isip ko ang tungkol sa halimaw. Ang halimaw na humabol sa amin ni Alvin. May problema ba, Danica? Ba't bigla ka namutla? Ano kasi? Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo to. Pero... bahala na nga. Kahapon kasi noong pauwi na kami galing sa paglalako, hinabol kami ng kung anong halimaw. Naku, buti na banggit mo ate. Iba ka nga, matulungan tayo ni kuya tungkol dun. Halimaw? Hindi namin sigurado kung anong nilalang yun. Basta mukhang tao na parang unggoy. Puno kasi ng itim na balahibo yung buong katawan niya. Hinabol niya kami tapos kinatok niya bahay ni Chang. Akala ko talaga mapapano na kami ni Alvin. Wala pa naman si Tia Ruina sa bahay nun. Hindi maganda to. Tama nga si Lolo. Hindi magtatagal. Kikilos na ang mga aswang. Aswang? Aswang yun kuya? Tahimik na tumango si Milan. Kami naman ni Alvin ay napamaang na lang sa matinding kilabot. Hindi namin lubos maisip ng kapatid ko na totoo pala ang mga aswang. Ayun nga at muntik na kaming madali ng isa. Kailangan nyo mag-ingat. May dahilan kung bakit tinabol kayo ng halimaw na yun. Basta dalhin nyo lang palagi ang supot ng itim na asin. Ililigtas kayo niyan kapag nalagay kayo sa alanganin. Maraming salamat talaga dito kuya. Ako na magtatago. Basta, puntahan nyo lang ako agad kapag kailangan. Mula sa lumang palayan ay lumakad na kami pauwi ng bahay. Kailangan naming magmadali kasi marami pa kaming gagawin. Subalit nagulat na lang kami nang makasalubong namin si Tia Rowena sa daan. At saan kayo galing na dalawa? Anong ginagawa ninyo ron sa palayan na yon? Naglalako ho ng hito, Chang. Lumayo kami ng konti kasi hindi agad naubos ang paninda. Swerte at may bumili naman doon. Isang bagay lang, Danica. Alvin, wag na wag kayong babalik sa palayang yon. Wag kayong lumapit o kahit dumaan lang. Maliwanag? Ha? Bakit naman ho Chang? Mukha namang mabait si Kuya Milan eh. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Niloloko lang niya kayo. Malayo sa pagiging mabait ang halimaw na yon. Halimaw? Aswang. Aswang ang lalaking yon. Napamaang ako sa narinig. Hindi ko maisip kung paanong si Milan ang aswang, gayong napakabuti nga nitong tao. Isa pa albularyo nga ang namayapang lolo nito, kaya paanong siya ang aswang? Hindi nyo pa kabisado ang lugar na to. May mga aswang na nagtatago sa paligid. Kailangan nyo silang layuan. Pero Chang, bakit hindi kayo naniniwala nang magsumbong kami sa inyo kahapon? Nahinabol nga kami ng halimaw. Aswang yung unggoy na yun eh. Siguradong aswang yun. Yun ay dahil hindi ninyo ako madadaan sa mga letseng palusot ninyo. Hindi ninyo naubos ibenta ang mga hito kahapon at binuhos ninyo pa sa bakuran. Hala, sige na, lakad pa uwi. Bilisan ninyo na at kailangan ninyo pang maglinis ng bakuran. Nakakapikon. Wala na talaga sa katwiran si Tia Rowena. Naniniwalang may aswang sa baryo nila pero ayaw maniwalang hinabol nga kami ng aswang. Kaya naman nanahimik na lang ako. Ayoko nang makipagsagutan sa kanya. Nang sumunod na araw naman ay muli kaming lumabas ni Alvin para maglako ng hito. Sa muli ay nahirapan na naman kaming makabenta. Lumayo ulit kami ng konti ng lakad hanggang sa mamalaya na lang naming tinatahak na namin ang daan papunta sa may lumang palayan ni Milan. Ate, hindi ba binalaan na tayo ni Chang na wag dumaan dito banda? Yun nga eh.
Pero di ko pa rin maiwasang mapatanong kung totoo bang sinasabi ni Tia Rowena na totoo bang aswang si Milan. Naiintindihan kita, ate. Nakakapagtaka naman kasi talaga. Yan pait-bait ng tao eh. Tapos, aswang? Teka, sandali Alvin. Ano yun? May kung anong sa gilid ng palayan. Patay na kalabaw. Ba't naman nagkaroon ng ganyan dito? At bakit ganyan ang... Tinamaan ng lintik. Ba't ganyan ang itsura niyan? Lasog-lasog. Sabog ang dugo at mga lamang loob. Halika na Alvin. Mukhang hindi tayo ligtas dito. May kaluskos. Sa likod natin. Huwag mo nang tingnan. Takbo na! Kumaripas kami ng takbo ng kapatid ko. Hindi kami lumingon pero dinig na dinig namin ang mga kaluskos na humahabol sa amin. Kaya naman tuloy-tuloy kaming tumakbo papunta sa bahay, nangangambang baka maabutan ng kung anumang nilalang. Yung limaw na naman. Inaabol na naman tayo, ate. Isarado natin ulit lahat ng mga bintana at pinto sa buong bahay. Bilis! Mabilis naming sinarado at kinandado ang buong bahay. Nag-aabang na lang kami noon na may kumatok subalit wala naman. Gayunpaman ay hindi kami iniwan ng kilabot at kaba hanggang sa dumating na lamang si Tia Rowena paglagpas ng 5:00 ng hapon. Anong nangyari? Bakit may 3 pang natira sa mga hito? Maghahanap pa po sana kami ng bibili kanina, Chang. Kaso noong papalapit na sana kami sa lumang palayan, may nakita naman kaming patay na kalabaw. Lasog-lasog yung katawan at nagkalat ang mga lamang loob. Tapos may humabol na naman sa amin. Mabuti nga't nang magtanda na kayo, mga tanga. Sinabihan ko naman kayo wag nang lalapit sa palayang yun, di ba? Tapos dun nyo pa rin napiling pumunta. Baka naman kinikirenking mo na yung binata doon, ha, Danica? Naku, hindi po, Chang. Hindi pa naman namin kilala talaga yun eh. Isa pa, lumalabas na mukhang tama nga kayo. Mukhang siya nga ang aswang. Sa mga sumunod na araw ay iniwasan nga po namin ni Alvin ang lumang palayan. Gusto man naming makausap ulit ang bago naming naging kaibigan, palagi naman kaming nakakaramdam ng masama sa nasabing lugar. Umiiwas na lang kami. Nakakatakot na kasing habulin ulit ng halimaw, baka sa susunod na pagkakataon ay hindi na kami swertihin. Ayan na naman yung lumang palayan. Bumalik na tayo sa bahay, Alvin. Pwede ring doon na tayo maglako sa kabilang bahagi ng baryo. Ate, O ano? May problema ba? napapaisip lang ako kung tama ba talagang iwasan natin si Kuya Milan. Wala pa naman kasi tayong nakikitang patunay na siya talaga yung aswang eh. Yung totoo, binubulsa ko pa nga palagi yung itim na asin na binigay niya. Ang totoo yan, di naman ang iniisip ko. Ang kaso nga lang, andyan yung masamang pakiramdam natin kapag lumalapit tayo ron eh. Hindi natin nakikita pero may nagmamatsyag. May mga kaluskos din sa paligid. Hindi ko sa bagay. Mahirap din kasi sumugal. Hanggang sa lumipas ang halos 2 linggo, nangyari ang pinakamalagim na yugto sa buhay namin ni Alvin. Naharap kami sa isang matinding kamalasang dulot ng aswang. Maupo ka muna, Usmeng. Ipaghahanda ka lang namin ng makakain. Nako, abay maraming salamat, Rowena. Danica! Danica! Halika nga rito! Bakit ho, Chang? May bisita ho pala kayo? Sir Jupiter, sandali akong natigilan ng makita ang bisita ni Tia Rowena. Isang lalaki na sa tansya ko ay nasa 45 anyos na. Halatang yayamanin, mamahalin kasi ang suot na polo, pantalon at sapatos. May mga ginto pang alas sa lieg, braso
at mga daliri. Ihawin mo tong 1 kilo ng karning baboy na dala ko. Ubusin mo. Wag na wag mong lalagyan ng kahit na anong pampalasa. Maliwanag? Maliwanag ho, Chang. Rowena, ito ba yung sinasabi mong pamangkin mo? Oo, siya na nga. Bay, totoo nga sinasabi mo. Napakaganda mo naman dalaga, Ineng. Ano pangalan mo? Danica ho. Ako naman si Osmeng. Bay, kinagagalak kita makilala ha. Sa unang tingin ko pa lang sa lalaking yun ay hindi na agad maganda ang kutob ko, Sir Jupiter. Nakakaloko siyang ngumiti. Napakalagkit din ang tingin niya sa akin na parang hinuhubaran ako, kaya naman napayuko na lang ako. Sige na, Danica. Kilos na. Nagugutom na itong bisita natin. Sige po, Chang. Sa buong oras na nasa bahay ni Tia Rowena yung lalaking si Osmeng ay hindi ako mapalagay. Ramdam na ramdam ko talaga ang malagkit na titig niya sa akin. Nakakaloko talaga ang ngiti at pasimple pa akong kinikindatan. Kahit si Tia Rowena mismo ay tumititig din sa akin ng makahulugan, pakiramdam ko ay pinag-uusapan nila ako ng palihim. O ate, nakauwi na ba yung Osmeng? Hindi pa nga eh. Nasa sala pa rin. Nag-uusap pa sila ni Tia Rowena. Pero ayoko na ron. Ang sama makatitig ng lalaking yun. Di ako komportable. Kanina ko pa nga napapansin yun eh. Yan nagkit makatingin sa'yo. Eh kahit si Tia Rowena, kakaiba rin ang kinikilos eh. Tingin din siya ng tingin sa'yo. Kinukutuban tuloy ako. Napansin mo rin pala? Eh paano hindi mapapansin eh? Lantarang kung makakindat sa'yo yung gago. Binabastos ka nga na nati. Kaya nga di na ako nagtagal dun. Pumasok na ako rito sa kwarto. Pero alam mo ate, masama talagang hinala ko. Alam mo pakiramdam ko, may kung anong binabalak si Tia Rowena eh. Kakaiba kasi talaga yung kinikilos niya ngayon. Ramdam ko rin naman yan, Alvin. Ang problema, hindi naman natin siya pwedeng tanungin na lang ng basta. Tsak mag-aalboroto na naman yun. Pwede alamin natin nang di siya tinatanong. At saka natin, subukan nating makinig sa usapan nila. Sumang-ayon ako sa binabalak ng kapatid ko. Kabado man ay agad nga kaming lumabas ng kwarto namin. Ito po yung dating bodega na ang pinto ay nasa may likod bahay. Maingat kaming gumapang papunta sa may tapat ng bintana ng sala para magmatsyag. Doon ay narinig nga po namin ang pinag-uusapan nila. At bago ko pa man sabihin ang mga narinig namin ni Alvin, gusto ko lang po kayong balaan. Napakaselan po ng mga susunod kong isasalaysay. Mas mainam po kung ilayo ninyo muna ang mga bata. Dinig ko na sila rito. Dito na tayo pumesto, Alvin. Sige ate. Basta kapag kinuha mo na siya, wala nang bawian. Sinasabi ko sa iyo, Osmeng, nabalitaan ko nang may naging nobyo na yan dati sa kanilang lugar. Kaya malamang, hindi na birhen niyang babaeng yan. Hayaan mo na, Rowena. Wala naman akong pakialam kung birhen o hindi. Yung mahalaga sa akin, napakasarap niyang tignan. Mahubog ang pangangatawan at napakaganda ng mukha. Yung pangilalim niya pa nang napakabanguli. Paano na lang kaya yung mismong bulaklak? May siguradong magpapakasasa ako ng ilang gabi kapag napasa akin na yan. May dagdag mo pang halatang malasog. Sa isang tingin alam ko nang kaya niyang dalhin ang magiging anak ko, Rowena. Kahit kailan, napakahilig mo talagang halimaw ka. Alam na alam mo yan. Ilang taon mo rin naman akong pinaligay. Mga demonyo, mga hayop. Ate, uminahon ka muna. Umalis muna tayo rito. Tara na sa kwarto. Bilis! Dali-dali kaming gumapang ni Alvin pabalik sa likod bahay. Sa kasamaang palad, di sinasadyang nakatapak ako ng tuyong dahon. Lintik! Ate, takbo na!
tinodo na namin ni Alvin ang pagtakbo papuntang kwarto namin, hindi na kami nag-isip. Agad kaming humila ng kung anumang mga damit na madadala namin, tsaka tuloy-tuloy na kaming umalis. Buti na lang at nabitbit ng kapatid ko ang maliit naming flashlight. May liwanag kami kahit paano sa gitna ng madilim na gabi. Nakakainis sa mga demonyong yun. Hindi ko akalaing magagawa sa akin ni Tia Rowena ang ganun. Nakakainis. Nakakagalit. Alam ko nakakainis ate. Kahit ako, pikon na pikon din eh. Pero wag muna natin ganong isipin yan. Amunayin natin. Ang makalayo sa lugar na to. Diretso tayo palabas ng baryo. Tapos doon na natin pag-isipan ang susunod nating gawin kung saan tayo pupunta. Ang akala ninyo ba talaga makakatakas tayo? Mga inotel! Andiyan na sila. Bilisan mo pa, Alvin. Yan! Yan ang gusto ko. Yung binibigyan pa ako ng konting naliyo. Sige, takbo! Tumakbo kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako matatakasan. Mapapasakin kang babae ka! Agin ka! Hindi ko po alam kung anong meron sa lalaking yun nung una, Sir Jupiter. Basta bigla na lang akong nakaramdam ng matinding kilabot nang marinig ko ang kanyang boses. Nanlamig lalo ang kalamnan ko. Hindi lang po yun dahil sa takot na mahuli ng isang manyak, kundi dahil sa kung anong hilakbot na pamilyar sa akin habang tumatakbo at hinahabol. Ano ba to? Kinikilabutan ako ng husto. Hindi ko rin alam ate. Pero, alam ko rin, nasa matinding panganib tayo. Pakiramdam ko parang... Aswang? Dalawa sila. Hindi. Nagulantang kami ni Alvin nang may humiyaw sa bandang likod namin. Tunog ng atungal ng napakabangis na hayop gubat. Lumingon kami at lalo kaming nahintakutan nang makitang dalawang mga aswang. Pareho po ang itsura nila sa humabol sa amin noong nagdaan. Tao na may napakaraming balahibo sa buong katawan. Matatalim ang mga kuko at ngipin tapos namumula ang mga mata. Saan galing ang mga yan? Wala naman sila kanina eh. Tumakbo lang kayo ng tumakbo. Mga hangal! Hindi ninyo kami matatakasan! Bumalik na lang kayo't isuko nyo ng kapalaran nyo sa amin. Nang sa ganon, hindi na kayo mahirapan pang lalo. Hindi. Sina Tia Rowena. Sila ang aswang. Ate, nandiyan na sila. Hindi manguyan ang isip ko kung paano nangyaring sina Tia Rowena at yung lalaking si Osming ang aswang. Gayon pa man ay wala na akong panahong mag-isip, kaya kahit nauubos na ang hangin sa mga baga namin, binilisan pa naming lalo ang pagtakbo. Subalit tumindi ang hilakbot namin nang bigla na lang lumundag si Osming at lumapag sa mismong harap namin. Sinabi ko naman di ba? Hindi kayo makakatakas! Akin ka, Danica. Sasama ka sa akin! Hindi! Hindi ako sasama sa'yo! Nakakadiring halimaw! Tayon mo ang ate ko. Demonyo! At bakit naman? May magagawa ka ba para pigilan ako, ha, bata? Wala! Meron. Itong sa'yo. Ah! Pwisit kang kutong lupa ka! Ate, bilisan natin. Takbo! Habang namimilipit pa si Osming sa itim na asing sinaboy ni Alvin ay agad na kaming nagpatuloy sa pagtakbo. Maya't maya rin kaming nagsasaboy ng asin na yon sa likod namin habang nagpapatuloy sa pagtalilis. Nakakatulong yun upang hindi kami tuluyang mahabol ni Tia Rowena o ng lalaking manyak. Ate, ang lumang pala yan. Malapit na. Dumiretso tayo dyan! Humingi tayo ng tulong kay Milan!
Pero ate, baka may isong pa dyan eh. Wala yan. Sinungaling si Chang. Siguradong matutulungan tayo ni Milan. Nakakainis na kayong dalawa. Bumalik kayo rito. Huwag kayong pumunta dyan. Nandiyan na sila. Kumusta nga sila natin? Bahala na. Tumalon na tayo papasok ng palayan. Bilisan natin. Hindi na nga po kami nagdalawang isip. Nang makarating sa bandang gilid ng lumang palayan ay agad kaming lumundag papasok doon. Hindi naman masama ang lapag namin pero nahirapan kaming makabangon dahil sa matinding pagod. Mga peste kayo. Bumalik na kayo rito bago pa maubos ang pasensya namin. Alvin, ayos ka lang? Ayos na ako ate. Bus na yata talaga yung lakas ko. Pilitin mong tumayo. Puntahan natin ang kubo ni Milan. Konti na lang. Danica! Huwag niyong uubusin ang pasensya ko. Bumalik na kayo rito! Baka hindi sila nakakapasok dito sa palayan ate. Oo nga no. Siguro nga lihitin mong albularyo ang lolo ni Milan at protektado itong palayang to. Dali ka na. Bilisan na natin. Konting takbo na lang. Pinilid naming lumakad sa lumang palayan, Sir Jupiter, at maya't maya rin naming nililingon ng mga aswang. Hindi talaga sila pumapasok sa gilid ng palayan. Nakakapagtaka. Bakit hindi sila makapasok dito? Nung mga nagdaang araw, may aswang. Palagi kapag pupunta tayo dito eh. Kung iisipin, mukhang sa labas lang naman yung aswang nung nakarang mga araw. Hindi dito sa loob ng mismong palayan. Tinatambangan nila tayo para hindi tayo pumunta dito. Lumalabas na ganun nga. Ayaw ni Chang na makahingi tayo ng tulong kay Milan. Nandito na tayo. Sa wakas, kakatok na ako. Oh, anong nangyari sa inyo? Milan, tulong. Tulungan mo ka. Ate! 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 Ano nangyari sa'yo? Ate! Tuluyang bumigay ang katawan ko dahil sa matinding pagod. Saktong pagkabukas ni Milan sa pinto ay bigla na lang akong hinimatay. Nang magising ako ay 2:00 na ng madaling araw. Aray ko. Ang sakit ng katawan ko. Nasa na ba ako? Uy ate! Ay naku, mabuti naman nagising ka na. Alvin? Nasa na tayo? Kubo ba ni Milan to? Oo ate, nandito nga tayo sa loob. Nasan si Milan? Nandito lang ako. Ito, inumin mo to. Milan? Ano to? Halamang gamot. Makakatulong yan para mabawasan ang pagod at pangangalay ng katawan mo. Salamat dito. Ikaw Alvin, uminom ka na ba nito? Tapos na po ate. Medyo umayos na ang pakiramdam ko. May binigay si Milan sa akin na isang tasa. May laman yung tsaa na halatang gawa sa pinakuluang halamang gamot. Ininom ko yun habang tumitingin-tingin sa kinaroroonan naming kubo. Maliit lang po yun, Sir Jupiter. Sala at kusina lang. Walang kahit anong silid. Ako nga po ay sa banig lang nakahiga noon sa may sala. Kita kong may altar sa isang maliit na tokador sa bandang gilid. May napansin din akong garapon na naroroon. Puno iyon ng itim na asin. May iniisip ka, Danica? Naikwento na ba ni Alvin sa'yo ang nangyari? Tapos na ate. Naikwento ka na ng buong lahat-lahat. Masyadong masaklap ang sinapit yung magkakapatid. Ang malala pa rito, sa kamay pa talaga ng tiyahin nyo.
Nahihiya ako sa iyo, Milan. Naniwala ako agad kay Chang na aswang ka. Iniwasan ka namin ng di man lang hinihingi ang panig mo. Oo nga kuya. Tapos, ikaw pa pala makakatulong sa amin. Huwag niyo masyadong isipin yun. Di naman masama ang loob ko eh. Hindi niyo naman kasi kasalanan. Ang akin lang, nag-aalala ako ng gusto. Napakadelikado na nangyari sa inyo. Napakatinding panganib ang kinaharap ninyo. Lalo na para sa'yo, Danica. Oo nga pala, alis ako ngayon. Saan ka pupunta kuya? Magmamatsyag ako sa baryo. Sa nakwento mo kasi, mukhang may kasunduan ng aswang at si Aling Rowena. Ibig sabihin, gagawa at gagawa sila ng paraan para matupad yon. Anong iniisip mong posible nilang gawin? Sinungaling at papanlin lang ang tiyahin nyo. Hindi malabong magpakalat siya ng maling balita tungkol sa pagkawala ninyo. Posible kang mangyari yan. Eh kung aalis ka, baka ikaw naman ang salakayin ng mga aswang dun. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko, Danica. Basta dito lang kayo sa loob ng palayana para siguradong hindi kayo magagalaw ng mga halimaw na yon. Kuya, may itatanong pala ako. Ano yun, Alvin? Ano nga bang meron sa lumang palayan na to? Bakit kakaiba ang pakiramdam namin kapag pumupunta kami rito, kuya? At saka, hindi makakapasok ang mga aswang dito. Protektado ng malakas na dasal ang buong lupang to. Nagsagawa kasi si Lolo ng ritual nun. Nakakatuwa lang isipin na may talab pa rin kahit ngayong wala na siya. Kita ko sa mga mata ni Milan ang sinserong pag-aalala para sa kaligtasan ko. Naramdaman kong uminit ng bahagya ang mga pisngi ko kaya napayuko na lang ako. Matapos po namin mag-usap noon ay umalis nga po si Milan, Sir Jupiter. Hindi ako mapalagay, natatakot akong baka siya ang pagbalingan ng dalawang aswang. Sigurado kasi akong nag-aabang lang ang mga yon ng pagkakataon. Dumungaw ako sa bintana. Napakadilim ng paligid sa labas, subalit ramdam na ramdam ko ang nagbabandyang panganib mula sa labas ng lumang palayan. Ate, huwag mo na masyadong alalahanin si Kuya Milan. Kaya rin yung sarili niya. Hindi ko lang kasi maiwasang mabahala. Aswang kasi ang mga kalaban eh. Delikadong nilalang ang mga yun. Naiintindihan kita, ate. Yung totoo, medyo nag-aalala din naman ako eh. Pero kailangan nating magtiwala sa kanya. Kaya ni Kuya Milan ng sarili niya. Makakabalik siya rito. Tapos, labing-labing na kayo. Tarantado. Nag-aalala lang ako eh kung ano-ano nang iniisip mo. Mabagal na gumulong ang mga minuto. Hindi pa rin talaga bumabalik si Milan. Patindi ng patindi ang pag-aalala ko kapag kasi may nangyaring masama sa kanya. Wala akong ibang sisisihin kundi ang sarili ko. Kami nga naman kasi ang nagdala ng problema sa kanya nung gabing yon. Ilang sandali pa lumamig na ng husto ang hangin. Kaya naman napagpasyahan ko ng isarado ang bintana ng kubo. Patulog ka kaya muna, ate. Pagod tayo eh. Magpapahinga na rin muna ako. Humiga ka lang dyan. Halatang pagod ka na rin talaga eh. Bilisan nyo, kailangan na nating umalis kaagad. Milan, anong nangyari? Pinagkalat ng tiyahin nyo sa mga taga-baryo na kinuha kayo ng aswang. Papasugod na ang mga tao rito ngayon. Tinamaan ka nga ng magaling mo. Wisit talaga yung si Tiruay na. Pero teka sandali. Hindi naman sila makakapasok dito sa palayan, di ba? Yung mga aswang, hindi makakapasok. Pero yung mga tao, madali nila tayong masusugod dito. Kaya bilisan na natin. Mag-iimpake lang din ako. Pasensya na. Hindi pa ako mahusay na albularyo. Hindi ko sigurado kung mapoprotektahan ko ba kayo ng maayos. Milan, may tiwala kami sa'yo. Isa pa, 3 tayo. Gagawin din namin ang makakaya namin. Kaya natin to. Kahit hindi pa kami tuluyang nakakabawi ng lakas ni Alvin ay mabilis na kaming kumilos. Binitbit namin ang mga bag na nadala namin nang umalis kami sa bahay ng tiyahin namin. Si Milan naman ay mabilisan ding nag-impake ng konti. Kumuha siya ng itak sa kusina at sinukbit yon sa kanyang bewang. May dinampot din siyang 2 pinatulis na mga kawayan. Kinuha rin niya ang garapon ng itim na asin sa altar saka inabot
sa akin. Eto Danica, ikaw ang umawak nito. Isaboy mo lang ng pakonti-konti sa aswang. Maapdi sa balat nila yan. Sige Milan, sana lang magawa ko ng maayos. Ikaw naman Alvin, sa'yo itong mga pinatulis na kawayan. Ha? May talo ba to sa mga aswang? Oo, lason para sa kanila ang masugatan ng kawayan. At madali mo ring mapipinsala ang makunat nilang balat gamit yan. Tatandaan ko yun kuya. Salamat dito ah. Sige na, alis na tayo. Noong handa na ang lahat ay sabay-sabay na kaming lumabas ng kubo. Pagkatapos ay tuloy-tuloy kaming tumakbo papunta sa kabilang dako ng lumang palayan. Umakyat kami sa bandang gilid tsaka lumusot sa maggubat na bahagi. Mas masukal na bahagi ang dadaanan natin. Tutuloy tayo sa may ilog. May bangka ako ron. Ihandaan niyo ang mga sarili niyo. Pasensya ka na Milan, nadamay ka patuloy sa problema namin. Walang problema. Pasaya ako makatulong. Isa pa, matagal ko na rin namang binalak na umalis rito. Saan tayo pupunta kuya? Mamaya na natin isipin yan. Bilisan niyo ang pagtakbo. Kailangan nating makalayo sa baryong to kaagad. Hindi ka makakatakas. Agin ka! Ate! Hindi! Masyado naming itinuon ang pansin sa pagtakbo kaya naman hindi namin agad napansin ang biglang paglapit ng lalaking aswang. Agad-agad ay bigla na lang po niya akong hinablot. Nabitiwan ko ang garapon ng itim na asin. Mabilis siyang lumundag sa isang makapal na sanga. Dala ako. Tapos lumundag pa siya pasuot sa gubat. Ilang sandali pa ay namalayan ko na lang na inilapag na niya ako sa tabi ng ilog. Paangat po ang bahaging yon ng lupa. Mga 2 metro pababa ay naroroon na ang rumaragasang tubig. Anong gagawin mo sa akin? Anong binabalak mo, demonyo? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Dali ka. Akin ka. Akin ka na. At hindi ako papayag na makawala ka pa sa akin. Hayop ka! Demonyo! Nakakadiri! Hayop! Sige lang. Umiyak ka lang. Magsumigaw ka lang. Wala ka na rin namang magagawa ngayon. Ngayon na mismo, aangkinin na kita. Napakasarap mo naman talagang babae ka. Napakaganda mo. Napakabango ng dugo mo. Wag! Wag! Lumayo ka sa akin! Huwag ka lalapit! Wag! Wag! Wala akong nagawa ng punitin ng halimaw ang bestida ko. Maski ang panloob ko ay hindi na niya pinalagpas. Sinubukan kong pumalag. Sinubukan ko siyang suntukin at sipahin pero sadyang walang epekto. Tuloy-tuloy lang siya sa paghawak sa akin. Hindi ko nasasabihin kung saan. Tuloy-tuloy din ang pagtulo ng kanyang nakakadiri, napakabaho at napakalagkit na laway sa balat ko. Sa dibdib, sa balikat, mga braso at kahit sa mukha ko. Tama na! Bitiwan mo na ako! Maawa ka sa akin! Huwag po, Manong! Pakawalan niyo na ako! Pakawalan. Hindi pa nga tayo nagsisimula eh. Hindi pa kita natitikman, Danica. Diyos ko! Tulungan niyo ako! Ilayo niyo sa akin ang demonyong to! Sa tingin mo ba, may magagawa yung walang kwentang Panginoon ninyo? Wala, Danica! Wala siyang magagawa dahil akin ka na! Ngayon, mapapasagin ka na! Ah! Ano to? Itim na asin! Buisit! Buisit kayo mga kutong lupa kayo! Ikaw ang buwisit! Halimaw ka! Lintek! Pistol mo! Nagulat ako nang biglang dumating si Milan. Lumusot siya sa halamanan. Tumakbo palapit sa amin at agad na inundayan ng taga si Osmeng, subalit agad nakailag ang aswang. Gayon pa man ay napalundag ito patras kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para kumilos.
Tumakbo ako papunta sa isang malapit na damuhan para itago ang sarili kong walang saplot. Milan! Mag-iingat ka! Aswang yang isang yan! May tao sa likod ko! Ate, Alvin! Ikaw nga! suotin mo muna tong damit na nasa bag ko. Kasya naman yata to sa'yo eh. Salamat, Alvin. Maraming salamat talaga't nakarating kayo agad. Ang akala ko, ano nang magagawa sa akin ng demonyong yun? Mabuti na lang talaga't sumigaw ka, ate. At saka, hindi rin ganun kalayong pinagdalhan ng tangang aswang na yun sa'yo eh. Kaya yun, nasundan ka namin agad. Si Chang, nasan? Natanaw pa namin yun kanina. Kasama ng mga taga-baryo. Tinutugis pa rin nila si Kuya Milan eh. Diyos ko, Mamatay ka na! Yeah! si Milan. Dali-dali akong nagbihis habang nananatili kaming nakakubli sa halamanan. Sinuot ko ang binigay na pantalon at t-shirt ng kapatid ko. Mula rin doon sa halamanan ay sumilip kami ni Alvin. Nakita namin ang tumitinding sagupaan ni na Milan at ng aswang na si Osmeng. Duguan na ang isang braso ni Milan pero may malalim ng sugat ang aswang sa may hita. Disturbo kang tao ka! Kung talaga nagbabadali kang mamatay, pagbibigyan kita! Tignan ko lang kung makakapalag ka sa itak ko na may asin. Yeah! Nagkasalubong ang itak ni Milan at ang mga kuko ni Osmeng, ngunit agad ding kinabig ng aswang ang kanyang kamay. Kita kong bahagyang umusok yun, siguro ay dahil sa itim na asin. Subalit mabilis din niyang sinuntok si Milan sa bandang tagiliran. Gayunpaman nagawa ng binata na tiisin ang suntok na yon, tsaka muli niyang winasiwas ng maraming ulit ang hawak na patalim. Walang magawa ang aswang kundi ang umatras ng umatras. Ano ha? Akala ko ba matapang ka? Asin lang hindi mo na kayang labanan? Mahinang nila lang. Panira ka talagang galapada ka! Pagsisisiyan mo ang paghamon mo sa akin! Magsisisi kayo! Nagulat kami ni Alvin nang bigla na namang lumundag si Osmeng. Sa pagkakataong yun ay doon siya lumapag sa may halamanan kung nasan kami. Halatang balak na naman niyang dagitin ako. Layuan mo si Danica, halimaw! Ngayon, narinig ka na. Hindi mo makukuha at masasaktan ng ate ko! Buwisit! Kawayan! Naalala kong binigyan nga pala ng 2 pinatulis na kawayan ni Milan si Alvin. Kaya naman noong hahablutin na sana ako ng aswang ay nagawa ng kapatid ko na masaksak ang isang braso nito. Hindi pa nakontento si Alvin, binunot niya ang kawayan tsaka itinarak sa tagiliran ng halimaw. Agad napadaing ng malakas ang aswang kasabay ng pagtagas ng masagana niyang dugo. Ako naman ay agad rin kumilos. Nakita ko ang ikalawang kawayang dala ni Alvin, nakalapag sa tabi ng bag niya. Yanig at kinikilabutan pa po ako noon pero pinilit kong kumilos. Kinuha ko yun tsaka agad kong ipinangsaksak sa sikmura ni Osmeng. Dahil doon ay napahakbang siya paatras bago siya napahilata sa putikan. Hindi! Baka walang hiya kayo! Mga prison na tao! Ginusto mo to. Nanggulo ka. Natural, papalag talaga kami. Kaya kung ano man ang kaantungan mo ngayon, kasalanan mo yan. Hindi! Wag! Maawa ka! Wag! Mamatay ka na! Wag! Tuluyang tinaga ni Milan ng leeg ng aswang Sir Jupiter. Hindi man naputol ang ulo nito ay tumagas naman mula roon ng napakaraming dugo. Hindi nga po ng tagal ay tuluyan na ring nawalan ng buhay si Osmeng. Nanatili ito sa kanyang anyong aswang habang nakahiga at naliligo sa sarili niyang dugo. Sumikat na rin sa wakas ang araw. Tapos na kaya ang problema natin, kuya? Wala pa rito si Tia Rowena eh. Ayun o, parating na ang mga taga-baryo. Milan, ano nangyari rito? Totoo ba ang sinabi nitong si Rowena na isa kang aswang? Manong, isang albularyo ang lolo ko. Kaya paano naman ako magiging aswang? Tsaka ito,
Sa nakikita nyo, napatay ko na ang totoong aswang. Ito ba ang parehong aswang na punteriya itong si Danica? Opo, Manong. Pero nasan po ba si Aling Rowena? Teka, nasa na ba yung babaeng yun? Kasama lang namin yung kanina rito eh. Tinignan ng mga taga-baryo ang kanilang hanay na gumalugad sa gubat, pero wala na talaga roon si Tia Rowena. Kaya naman napagpasyahan ko nang sabihin sa kanila ang lahat. Ikaw ba, Ineng? Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang ako, Manong. Muntik na akong mahalay nung aswang. Buti nakarating sa oras si Milan. Pero may lilinawin lang po ako tungkol po sa aswang na to at sa tiyahin ko. Ewan ko lang talaga dyan sa tiyahin mo. Grabe kung mag-alala yun. Tapos ngayon, bigla na lang siya nawala. Ganito ho kasi, Manong. Magkasabot sina Tia Rowena at itong aswang na si Usming. Pareho silang aswang. Binenta ako ni Chang sa isang to para gawing palihian. Ano ka mo? Kaya mabuting gawin natin ngayon, Manong. Ibumalik tayo sa bahay ni Tia Rowena. Tapos tignan natin kung naroon ba siya. Pwede natin halugugin ang mga gamit doon. Baka may natira tayong mga patunay. Noon din po ay agad kaming pumunta sa bahay ni Tia Rowena. Ako, si Alvin, si Milan at ang mga taga-baryo. Pagkarating namin ay bumungad sa amin ang bukas na pinto. Tahimik ang buong bahay at walang tao sa loob. Palagay ko, tumakas na ang tiyahin nyo nang malaman niyang patay na si Osming. Delikado to. Isa rin siyang aswang. Baka dumami pa mga biktima niya kapag hindi siya nahuli. Yan nga rin ang iniisip ko. Kaso para mahuli siya, kailangan nating maghanap ng isang ganap na albularyo. Hindi pa kasi talaga sapat ang kakayahan ko eh. Pasensya na kayo. Ayos lang yung Kuya Milan. Yang mahalaga, nagawa mong patayin yung Osming na yun. Oo nga naman. Kung hindi dahil sa'yo, di ko na alam kung saan kami pupulutin. Nako, salamat sa inyo. Halugugin na natin tong bahay na to. Baka may makita tayong makakatulong sa atin. Doon po tayo sa kwarto ni Tia Rowena, Manong. Yun lang yung bukod tanging bahagi ng bahay na to na hindi namin napapasok ni ate. Agad nga po naming pinuntahan ang kwarto ni Tia Rowena, Sir Jupiter. Nakalakang pinto kaya napilitan pa ang mga taga-baryo na wasakin ito. At nang makapasok na kami ay tumambad nga sa amin ang mga solidong patunay sa pagiging aswang ni Tia Rowena. Ano ba tong mga to? Itim na libro, mga halamang gamot, itim na kandila, at meron pang bungo ng tao. Diyos ko po. Totoo nga. May kinalaman sa kapangyarihang itim ang Rowenang yon. Mukhang kailangan talaga nating mahanap kagad si Tia bago siya makapambiktima ulit. Ang problema nga lang, hindi ko alam kung paano siya hanapin. Mas makakatulong kung maghahanap tayo ng mahusay na albularyo. At isa pa, mas makabubuti rin sa inyong magkapatid na umalis na rito. Tumawid kayo ng dagat para siguradong hindi kayo mahabol ng tiyahin ninyong aswang. Pero baka makatulong kami sa paghahanap sa kanya rito. Ineng, sapat na sa amin ang pagdanais mong makatulong. Pero makinig ka rito kay Milan. Mas makakabuti para sa inyo na umalis na. Hindi na kayo ligtas dito. Hindi na ninyo kailangan isangkalan ng buhay nyo para sa amin. Manong, Sir Jupiter, noong araw rin yun ay umalis nga kami ni na Alvin at Milan sa baryo na yun. Hindi naman kami nahirapan dahil binigyan naman kami ng konting pampamasahe ng barangay. Dumiretso kami sa mga kamag-anak ni Milan sa Cavite. At dito na nga po kami namalagi hanggang ngayon. Sa awa ng may kapal ay hindi na po kami ulit hinabol ng aswang. Masaya at tahimik na po ang buhay namin. Nagkatuluyan ho kami ni Milan at kasalukuyang may 2 anak na. Malalaki na nga po sila eh. Si Alvin naman ay sinuwerteng nakapag-abroad bilang trabahador sa isang pabrika. Dito ko na po tatapusin itong liham ko, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagbabasa.